Hello, what's up mga master? Nandito na naman po ako sa inyong harapan. Meron lamang po akong isi-share sa inyo. Meron po kasing nagtanong sa akin kung paano daw gamitin ang keyframe sa CapCut. So, ang keyframe po ay ginagamit sa paggamit ng pagpapagalaw ng mga bagay, pictures, o di kaya naman ay videos. Kaya po nito. O kaya naman ganito. Oh my God! So kung paano, tara, samahan niyo po ako. So ayan, welcome back po sa aking mahiwagang screen. Punta na po tayo sa ating CapCut. Click natin ang ating CapCut. Tapos click natin itong new project. So dito, kukuha na tayo ng i-import natin na gagamitin na background sa ating gagawing sample para magpagalaw ng picture gamit ang keyframe. Click lang natin. Tapos click add. Tapos adjust lang natin ang ating background. Yan, adjust lang natin. Yan. 10 seconds pwede na. Okay. Tapos, click natin overlay. Add overlay. And then, click natin yung picture na pagagalawin natin. So, ito yung dinownload kong pang sample na papagalawin natin gamit ang keyframe. Ipantay lang natin siya sa background. Yan. Tapos, adjust lang natin gamit ang ating dalawang daliri. Yan, palitin lang natin. Tapos, lagay natin dito sa taas. So, ito, nakikita nyo yan, itong diamond na may plus sign sa left side. Click lang natin yan. Ito po ang keyframe. Tapos, sa pagpapagalaw, adjust lang natin ito. Itong sa ilalim. Tapos yan, dito banda maglalagay tayo ng keyframe. I-move lang natin itong picture na ito kung saan natin gustong papuntahin. So ito ilalagay natin dito, for example. Yan. So meron na siyang keyframe dyan. Try muna natin i-play. So ayan siya, play natin. So, yun, kita nyo, nag-move siya. So, ang keyframe, pwede natin siyang magamit ng mabilis o kaya naman ay mabagal. So, tanggalin natin itong pangalawang nalagay natin. Balik natin sa una. Tapos, kung gusto nating mabilis na gumalaw yung picture na gagamitin natin, lagpasan lang natin itong una. Konti lang, yan. Pwede mo na siyang ilagay dito. Move muna. Yan. So, mabilis na siyang gagalaw. Try natin. Yun. Kita nyo yun? Ganun lang siya kasimple. Tapos, tanggalin ulit natin yung pangalawa. Lagay natin sa dulo. O kaya, dito sa gitna. Maglagay tayo sa gitna. 5 seconds. Yan. Kalahati pala. Oh, tama. Gitna. Tapos, pwede nating palakihin yan. Bago natin siya i-move. Okay, lumaki siya. Tapos yung huli, move natin. Yan, ganun lang siya. Wow. Ganun lang kasimple laruin itong keyframe. So, try natin i-play. Kita nyo, lumalaki. Tapos aanda rin. Bandang huli. So, ayun. Kasi malayo yung agwat nila, Kaya mabagal yung paggalaw ng picture natin kasi malayo yung agwat ng ating keyframe. So balik natin ulit sa una. Yan. So for example, gusto nating paikutin itong picture na kotse na to dito sa box na daan. Click lang natin siya, tapos adjust natin, lagay natin dito. Tapos adjust na naman natin itong nasa baba.
So, bawat move natin sa picture na kinabit natin, napapagalawin natin, pag minove natin yan, kusa nang magkakaroon ng keyframe. Tulad nito. Yan. So, kahit hindi na natin pindutin yung keyframe, okay lang yan. Tapos, rotate natin. Paikutin natin siya dito sa box. Try lang natin. Okay. Tapos, i-move natin ulit dito. And then, rotate ulit. Pataas naman tayo. So, yan. Lagay ulit natin dito. Keyframe ulit. Tapos, rotate ulit. Tapos, dito, lagay na natin siya dito. Okay, tignan natin kung paano yung galaw niya. Tignan natin kung iikot nga ba. Oh, nag-tumbling. Amazing. So, ganun lang siya mga master. Napakadali, napakasimple lang. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po dahil tinapos nyo na naman ang aking bidyong walang kwenta. Pero kahit na papano ay may natututunan kayo. So ayun lamang po. Maraming salamat po.